umpisahan na po agad natin mga kababayan. Ito pong ating talakayan. Dito muna sa nakita po nating balita. Galing po dito sa RMN. Sabi po kasi dito mga kababayan, PBBM, pabor na ipawalang bisa ang bank secrecy law sa mga opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin mga kababayan, ito po kasi yung isa sa mga batas na pumoprotekta sa mga tao, especially doon sa mga kababayan Pilipino po natin pagdating po sa kanilang mga bank account or mga bank details. Ngayon mga kababayan, ito pakitama na lamang po ako. Ngayon, pinawawalang bisa po yan mga kababayan or pabor si PBBM na ipawalang bisa po yan para po dun sa mga opisyalis ng gobyerno. So ngayon, yung mga opisyalis ng gobyerno mga kababayan, obligado sila, kung sakaling ito'y maisabatas, magiging obligado po sila na ipakita ang kanilang mga bank account. Katulad na lamang nung lagi po nating sinasabi na wala na po tayong pakialam sa kung ano ang kakalabasan ng impeachment trial ni Sara Duterte. Ang mahalaga lang sa atin, makita po natin yung nilalaman ng bank account ni Sara Duterte at yung joint account nila ni dating Pangulong Duterte para malaman po natin kung may katotohanan ba yung mga aligasyon ni former Senator Trillanes na di umano tumatanggap ng pera etong si Sara Duterte galing po sa mga pinaghihinalaan na drug lord mga kababayan. So sabi pa dito, basahin po natin yung nilalaman ng article. Ito daw. Pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang panukalan na ipawalang bisa ang bank secrecy law para sa mga government official. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat lamang na ipatupad ang transparency at accountability para matiyak na walang itinatagong nakaw na yaman ang mga ito. Kasi nga mga kababayan, ito po kasi yung ginagamit na dahilan ng iba mga politiko kaya ayaw po nilang ipakita yung kanilang mga bank account. Kung tutusin nga mga kababayan, dapat kasi dun sa mga politiko, talagang mandatoryo na ipakita yung kanilang mga bank account para malaman ng taong bayan kung ito bang politikong ito ay nagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino or tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ngayon, kung ito mga kababayan ay maipawalang bisa para sa mga politiko, malalaman natin kung sino yung mga politiko na talagang tapat at nagsiservisyo ng maayos at hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan. So sabi pa dito, asahan aniya na hindi magiging negatibo ang tugon ng Pangulo basta may kinalaman sa public service. Matatandang isinusulong sa Senado ang panukalang i-waive ang bank secrecy rights ng mga government official. Dahil kasi sa umiiral na batas ay hindi maaaring silipin ni numan ang bank account ng isang individual kaya hindi malalaman kung may ill-gotten wealth ang mga nasa gobyerno. So yan. Kung titingnan nyo mga kababayan, dahil po sa balitang ito, at kapag ka na isa katuparan ito, ang taong bayan ay makikita at may karapatang silipin ang mga bank account mga kababayan ng mga politiko na naglilingkod po sa ating bayan. Kasi hindi naman nila pwedeng ikatuwiran na may batas na ganito. Kaya hindi pwedeng ipakita yung kanilang mga bank account. So ngayon, kung sakali mga kababayan na may pawalang bisa, ito pong batas na ito, itong bank secrecy law, para po sa mga government official, wala nang maidadahilan ang kampo ni Sara Duterte na wag silipin yung bank account ni Sara Duterte mga kababayan. At ang isa pa dito, wala nang maikakatuwiran yung mga politiko, especially yung mga senador dyan, na magdahilan para hindi masilip yung kanilang mga bank account. Kasi nga mga kababayan, pinili po nila na maging public servant, pinili po nila na maging politiko. So natural lang naman na maging transparency sila sa mga kababayan po nating Pilipino. Kaya napakagandang hakbang po nito na kung saan ipinapakita yung pagiging transparency at pananagutan ng isang politiko na gumagawa ng hindi maganda at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Especially, alam nyo naman na may mga politiko talaga dyan na nung bago maging politiko, nakamotorsiklo lang. Pagkatapos magpolitiko, biglang yaman at napakarami ng sasakyan at ang gagara ng kanilang mga bahay. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ang nakakapagtaka pa dito, yung mga politikong yon wala namang mga negosyo, pero biglaan yung pagyaman at pagyaman po nila. At yung iba pa nga, ginagawa ng negosyo ang pagpasok sa politika para lamang po mapaunlad palalo ang kanilang pamumuhay. So dapat lang naman na maging transparency sila sa mga kababayang Pilipino po natin kasi taong bayan po ang nagluklok sa kanila,
taong bayan na nagtiwala sa kanila, kaya karapat dapat lang naman na maging tapat sila sa mamamayang Pilipino. Ano po, dahil nga mga kababayan, napakaganda po kung ito'y maipapawalang bisa sa mga tao ng gobyerno kasi unang-una, yung kampo ni Sara Duterte, wala na silang maitatago at wala na silang pwedeng gawing dahilan para wag ipasilip yung mga bank account nito pong si Sara Duterte. At doon, pag nakita natin mismo sa impeachment trial, yung mga bank account ni Sara Duterte, kung talaga bang pinapasukan ng milyon-milyong halaga ng pera, doon mapapaisip ang taong bayan at kayo na ang bahalang humusga dito po kay Sara Duterte. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isang topic na nakita natin na kung saan paano magkakaroon ng patas at tama etong impeachment trial ni Sara Duterte kung mismong yung mga senador, lalong-lalo na etong si Mig Zubiri ay sinasabi na witch hunt lamang daw po etong pag-usad ng impeachment trial nitong si Sara Duterte. Kahit hindi pa nagsisimula, ang tingin po nila pamumulitika lamang po ito. Ang tingin po nila, pinupunteriya lang etong si Sara Duterte. So paano naman yung panawagan ng sambayan ng Pilipino na mapapanagot po etong si Sara Duterte at magkaroon ng trial? Paano mga kababayan natin makukuha yung hustisya na inaasam-asam ng mamamayang Pilipino kung mismong yung mga senador na katulad ditong si Mig Zubiri at niyang si Robin Padilla, hindi pa nga nagsisimula yung trial, pero ang kanilang pananaw witch hunt lamang daw po itong impeachment trial na ito ni Sara Duterte. So pakinggan po natin itong nakita nating balita ayon po sa Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito, kahit witch hunt, Zubiri tutol sa outright dismissal ng impeachment mga kababayan. So ito i-play po natin. Naniniwala si Senador Mig Zubiri na witch hunt lang ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero tutol siya sa outright dismissal ng reklamo laban sa bise. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Alam nyo mga kababayan, eto yan kahit yung mga senador na naandi dito sa Senado, kahit ayaw na ayaw nilang ma-impeach etong si Sara Duterte, hindi po nila pwedeng i-dismiss agad-agad yan. Bakit? Dahil marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang nangangalampag sa Senado at sinasabi na kapag ka ito ay hindi nagkaroon ng trial, i-abolish na ang Senado kasi mukhang wala naman po atang ginagawa at mukhang hindi na naman po Senado ng mamamayang Pilipino. Kaya kung titingnan nyo, kahit sinasabi nila yung kanila mga pananaw na sa tingin po nila, witch hunt lamang po itong impeachment ni Sara Duterte, biglang kumakabig po sila, natutol sila dito po sa outright dismissal ng impeachment ni Sara Duterte. Kasi kapag ka sinabi nila na pumapabor sila na i-dismiss mga kababayan itong impeachment ni Sara, kakalampagin na naman sila ng sambayan ng Pilipino. Kasi marami nga sa mga kababayan Pilipino po natin ang tinitingnan ito pong impeachment ni Sara Duterte at inaabangan kung ano ba mangyayari dito at kung ano ba yung mga possible na ebidensya na lalabas kapag umusad na ito pong impeachment trial na ito. Kaso nga lang ang problema, kung ang pananaw pa lang ng mga senador ngayon, hilaw na para sa mamamayang Pilipino kahit wala pang impeachment trial, kawawa ang sambayan ng Pilipino. Kasi ngayon nakikita ninyo na yung mga senador na sinuportahan po ninyo ay hindi talaga para sa taong bayan. Kung hindi, para sa mga Duterte. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ito ang eksena kung saan muntik nang magrambol sina Senador Robin Padilla at Joel Villanueva 2 araw bago matapos at magsara ang 3rd regular session ng Senado para sa 19th Congress. The verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Nangyari ito matapos magtalumpati na may kasunod na motion si Senador Bato de la Rosa para i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kalaunan ay nauwi sa pagbalik sa Kamara ng articles of impeachment. Pero ay, shoutout kay Patrick Lopez mega love shoutout po. hindi na nagsalita pa ang dalawang senador sa totoong dahilan kung bakit naging mainit si Padilla kay Villanueva. Sa kapihan sa Senado, tila nabunyag na ang lihim. Sa totoo lang, ang balita sa akin, hindi naman remanding ang pinag-usapan dyan, dismissal yun eh. Kaya nag-away nga si Sen Joel at si Sen Robin. Dahil nabibinig ko si Sen Robin, napakinggan ko. Hindi, wala sa usapan yan eh. Diba? So wala sa usapan. So, ibig sabihin, siguro may pinag-usapan sila. Alam nyo naman, ako, tsaka si Senator Lawrence, tsaka si Senator Binay, kami po ay grupong slap soil. Ano yung slap soil?
Di ba? Hampas lupa. Ah. At pagkatapos nga naging na kami, dead hungry. Di ba? Patay gutom. Kaya wala, out of the loop kami. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na kapag nag-convene muli ang impeachment court, walang makapipigil sa sino mang senator judge na maghain ng motion, kabilang na ang motion to dismiss na maaring mauwi sa botohan sa pagitan ng 24 na senator judges. Pero tutol si Zubiri sa outright dismissal na hindi na O tama ito sinasabi ni Kuya Armando, no trial, no dismissal. Kaya ang dapat nilang gawin, sundin nilang panawagan ng taong bayan na dapat magkaroon ng trial. Ipakita yung mga ebidensya, ipresenta yung mga ebidensya, and then kung wala naman nga talagang kasalanan na itong si Sara Duterte, di i-acquit. Ganun lang naman kasimple. Pero kung nagkasala si Sara Duterte, wag sanang maging bias itong mga senador na ito. Kasi kawawa naman po ang taong bayan na nagtiwala sa inyo at nagpapasahod po sa inyo. Dapat gampanan ninyo ang trabaho ninyo at sundin ninyo ang sinumpaan ninyong tungkulin. Sumunod kayo sa sinasabi ng saligang batas. Huwag kayong mga bias, hindi porkit kaalyado ninyo ang mga Duterte at hindi porkit re-electionist kayo pagdating ng 2028 at umaasa kayo sa boto na makukuha ninyo sa mga taga-suporta ng mga Duterte, ganyan na po yung ipinagkikikilos ninyo. Huwag nyong tingnan yung politika, ang tingnan ninyo yung trabaho ninyo at yung sinumpaan ninyong tungkulin sa mamamayang Pilipino, kasi taong bayan pa rin ang magluluklok sa inyo sa huli. So ngayon, dapat bago nila i-dismiss, kung wala talagang kasalanan si Sara, dapat magkaroon muna ng trial. na ipipresenta sa publiko ang mga ebidensya ng magkabilang panig. It's not about my personal anymore. It's not about my personal opinion or my personal vote on the matter or my personal feeling, no, if she's guilty or not. It is the procedure that must be followed. There is precedence. We've had in this Constitution, wala naman nakalagay sa Constitution, nakalagay din forthwith, di ba? Hindi naman nakalagay doon forthwith unless dismissed by the Senate before actual trial. Rosara man daw siya o hindi, kailangan niyang marinig at mahimay ang mga ebidensya na ilalahad bilang pagkalang sa ebidensya. Tama! Kapag naipresenta na, saka pa lang siya boboto kung guilty o hindi. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove diba? her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban. Paano ka magiging senator judge? Senator Mig Zubiri, kung ngayon pa lang po sinasabi nyo na biases kayo. Kung ngayon pa lang sinasabi mo sa sarili mo na sarili mong pananaw, yung nangyayari kay Sara Duterte ay witch hunt, paano pa kayo boboto dyan? Paano nyo pa sasabihin na magiging neutral kayo pagka nagsimula na yung impeachment trial? Kaya nga kung tutusin mga kababayan, wala na tayong pakialam kung ano man ang kahantungan ng impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Ang gusto natin makita dito yung sinasabing bank account ni Sara Duterte na pinapasukan ng milyon-milyong halaga ng pera galing po sa mga drug money, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Yan ang proseso ng konstitusyon. It cannot be changed. Sa ngayon, hinihintay ng Senado ang tugon ng Kamara ng 20th Congress kung gusto pa nilang ituloy ang paglilitis ni VP Sara. Pero dahil sa July 28 pa mag-uumpisa ang first regular session ng 20th Congress, inaasahang doon pa lang uusad ang usapin. So ngayon mga kababayan, tuloy na natin yan dito. Sa sagot ni Atty. Claire Castro kanina, dito po sa tanong ng media, kung ano po ang masasabi nito patungkol mga kababayan, doon po sa sinabi ni Senator Mig Zubiri na ito daw pong nangyayari kay Sara Duterte, itong impeachment ni Sara Duterte ay witch hunt lamang daw po. So ngayon, pakinggan po natin ang sagot mga kababayan ni Yusek Claire Castro. Ano po, i-play na po natin. Sabi niya po, tinawag niya yung impeachment efforts na witch hunt. Ang sabi niya po kasi it is aimed at removing Vice President Duterte from the 2028 race dahil po yung survey lead. Ang sabi pa nga po niya ay they want to remove her from public service para yung iba makaupo, mawawala ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. At natanong rin po ito kay Vice President Duterte sa The Hague. Ito lang po kasi nandun po siya at nag-agree nga po siya na ito ay isang witch hunt. Ano po ang reaksyon ng Palace? Unang-una wala po tayong
kinalaman sa anumang mangyayari sa impeachment trial. Pero bilang isang senator judge, mas maganda po, tama po yung dating sinabi ni Senator Cheese Escudero na umiwas sa ganito mga klaseng mga pananaw. Dahil minsan nakikita kung saan sila kumikiling. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. Kaya so parang nga, isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Di ba mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala? Ikaw ay tatayong senator judge sa darating na impeachment trial ni Sara Duterte, pero ngayon pa lang sinasabi mo na parang inosente na. Eto pong taong ito nasasalang sa impeachment trial. Wala pang ang trial. Tapos ngayon papalabasin mo publicly na eto pong ginagawa kay Sara Duterte panggigipit at pinupolitika lamang etong si Sara Duterte kasi nga darating yung 2028 at si Sara Duterte ang malakas na politiko na tatakbo sa panahong yon. Dapat kung ikaw ay senator judge ng mamamayang Pilipino, hindi ka basta-basta magbibitaw ng mga salita na katulad po noon. Lalo na at nakatutok sa'yo ang mamamayang Pilipino. Saan ka ba naman nagkatala? Hindi pa nagkakaroon ng trial pero ipinaparamdam na sa taong bayan na etong si Sara Duterte acquitted na at hindi nagkasala. Napakasakit naman po nun para sa mamamayang Pilipino na nag-aabang sa kung ano yung mga ebidensya na ipipresenta dyan po sa magaganap na impeachment trial ni Sara Duterte. So ang nangyayari kasi dito, pinapangunahan na agad ng mga senador yung possible na mangyayari at sa tingin nila at palagay nila si Sara Duterte ay inosente dahil witch hunt lamang po yung nangyayaring impeachment laban po dito kay Sara. So parang napakasakit naman po niyan sa mga kababayan po nating Pilipino. Sana hindi ganon yung sinasabi ni Senator Migs. Kasi napakaaga naman po, Senator Migs, na magpakita ka ng suporta sa mga Duterte. Bakit? Dahil ba re-electionist ka pagdating ng 2028 at kinakailangan mo ulit manalo? Kaya medyo nag-iiba-iba yung tono ng mga sinasabi mo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So kung may mga ganun po ba, dapat po bang mag-inhibit na yung mga senator Tama, judges na may mag-inhibit. kinikilingan? Hindi dapat mag-inhibit. Pakita na lang nila sa Dahil sa akin mga kababayan, much better mag-inhibit na lang sila. Kasi kung uupo lang sila dyan, parang wala din naman. Parang ganun din mga kababayan. Kasi una pa lang biases na sila, alam nyo na kung ano yung gagawin nila sa huli. Ganun at ganun pa rin. Duterte pa rin yung susuportahan ng mga yan. sa tao kung paano sila kumilos at gumalaw para sa taong bayan. So yan mga kababayan, napakinggan nyo naman ang sagot ni Attorney Claire Castro sa sinasabi po ni Mig Zubiri na witch hunt lamang daw po yung nangyayari dito sa impeachment ni Sara Duterte. Pero para sa akin mga kababayan, na masyadong maaga pa yung iniisip ni Mig Zubiri na kaya pinupunterya si Sara Duterte, na kaya nangyayari etong impeachment ni Sara Duterte ayon sa kanya, ayon dito kay Mig Zubiri, ay dahil daw sa darating na 2028. Ang problema kasi, bakit ba kayong mga senador kayo ang iniisip ninyo yung 2028? Napakalayo pa po nun. Dapat ang iniisip ninyo at pinoproblema ninyo yung trabahong gagawin po ninyo. Kasi napakalayo pa mga kababayan, pamumuliti ka na agad ang iniisip ng mga senador na ito. Diba napakalayo pa ng 2028, ilang taon pa ang dadaan. Dapat magtrabaho kayo ng maayos at ipakita ninyo sa taong bayan na karapat dapat ulit kayo sa susunod na eleksyon dahil nagtrabaho kayo ng tama. Ngayon pa nga lang nakikita na ng taong bayan yung kulay ng mga senador na ito. Kaya ngayon pa lang maaga nang nakakapagdesisyon ng mamamayang Pilipino kung susuportahan ba ang mga senador na ito na hindi naman senador ng taong bayan, kung hindi senador ng mga Duterte. Alam nyo, kawawa ang Pilipinas, sa totoo lang mga kababayan, kapag ka ulit itong mga senador na ito ang naluklok. Bakit? Dahil susuportahan nila itong si Sara Duterte hanggang sa huli. At sila lang mga kababayan ang magkakaroon ng kapakinabangan sa ating bansa. Samantalang yung mga kababayan Pilipino po natin na naghihirap, yung nasa laylayan, wala silang pakialam dyan. Ang pinapakailaman lang nila yung mga kaalyado po nila. So ngayon tama naman yung sinasabi ni Attorney Claire Castro dito. Bakit nga nasasabi na witch hunt ito, hindi pa nga nagkakaroon ng trial? Dapat magkaroon muna ng trial at kung walang kasalanan si Sara Duterte, di dun sa kanila i-acquit itong si Sara.
sa kanila i-dismiss ito mga kababayan. Pero kapag ka napatunayan na nagkasala itong si Sara Duterte, o di dapat siyang managot. Ganun lamang naman po kasimple.